Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tunay na ang lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Pinapasalamatan natin siya at sa kanya lamang tayo humihingi ng tulong. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapa sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Ayuhal ikhwa wal akhawat, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, magandang araw po at welcome po dun sa mga bagong kapatid natin, mga bagong Muslim, mga bagong estudyante natin sa pangunguna ng Nurul Hidayah Muslim Care Organization, ang mga new Muslims ng Taiwan at ng Discover Islam sa Bahrain na silang nangangasiwa ng ating pag-aaral po. So ako po ang inyong magiging makakasama nyo sa pag-aaral ng subject natin na fiqh. Okay, ang fiqh, literally kapag sinabing fiqh ay pag-unawa. Al-fahmu. Ibig sabihin, paano mo uunawain yung mga bagay na lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pagsamba. So isa sa mga subject natin yan dito sa pag-aaral nyo rito po, yung subject ng fiqh. So dito natin tatalakayin yung mga ruling, alituntunin, batas, okay, at mga aralin na may kinalaman sa mga pangunahing pagsamba na ginagawa natin. Katulad ng tahara, which is dito tayo magsisimula, yung mga kalinisan na hinihingi o hinihiling sa Islam bago tayo magsagawa ng pagsamba. Then mga aralin o mga alituntunin na may kinalaman sa salah, sa pag-aayuno, sa hajj, sa zakah, okay, sa pagtitinda, pagbili, pag-aasawa, lahat ng bagay na may kinalaman po sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. So dito sa subject natin na to, mapag-aaralan. But bago tayo tumahak sa unang aralin o sa mga aralin na may kinalaman dito, magbibigay muna tayo ng paalala po. Fadlut tafaqquhi fid din, ang kahalagahan ng pag-aaral sa Islam para mas maunawaan natin po kung ano yung ating pinasok na pananampalataya, lalo na yung mga bagong Muslim. Ang katotohanan ay ayuhal ikhwal akhawat, na dapat nating maunawaang mabuti ang relihiyong Islam, okay, na ating pinasok sa mga kapatid natin na balik Islam. Sapagkat ang pag-unawa, ang pagkatuto, ang pagkaalam natin sa ating relihiyon ay kabilang sa mga pinakamabubuting gawain sa Islam, at ito po ay sign o palatandaan ng kabutihan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sino man na ninais ni Allah sa kanya ang kabutihan, ipinauunawa niya sa kanya ang Islam. So sabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man na naisin ni Allah sa kanyang mga alipin ng kabutihan, ipinauunawa niya sa kanya ang Islam. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng mga ways o mga pamamaraan para tayo ay matuto. So ang pagkatuto sa Islam, ang pag-aaral ng relihiyong Islam, it is not necessarily na tayo ay papasok sa mga university katulad ng mga estudyante na nag-aaral sa iba't ibang universidad o kaya ay sa mga ma'had o mga paaralang Islamiko o sa anumang mga lugar kung saan ginaganap yung mga face-to-face na pag-aaral. So itong way na meron tayo, which is ginagamit natin yung makabagong teknolohiya sa pamamagitan ng internet, tayo ay nag-aaral online, magkakalayo tayo pero parang nasa isang lugar din tayo na nasa harapan nyo kaming mga nagtuturo and then nakikinig kayo po. Actually, mas ano nga ito mas komportable kasi kahit nasaan kayo, nasa bahay kayo, nasa work kayo, okay, hindi nyo na kailangang umalis, hindi nyo na kailangang mag-travel. So makikinig lang kayo po, ang hinihiling lang sa inyo ng Islam, maging masigasig kayo, gamitin nyo yung biyaya and teknolohiya na ipinagkaloob sa atin at inshallah ay may matatamo tayo na karunungan sa Islam. Bakit kailangan po ng pag-aaral sa Islam, lalo na ng mga bagong Muslim? Actually lahat po, kahit ang mga Arabo, kahit ang mga ipinanganak sa Islam,
Okay, actually sila nga yung mga dapat na nangunguna na nag-aaral ng relihiyong ito, eh. So tayo bilang mga balik Islam, importante rin sa atin 'to po kasi hindi natin 'to alam. Okay, iba yung relihiyon na ating kinagisnan, iba yung pananampalataya na kung saan tayo lumaki. Then, alhamdulillah binuksan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ang pintuan ng relihiyong ito, dapat nating pag-aralan. Hindi po puwedeng, pumasok ka lang sa pintuan ng Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ay doon na nagtatapos ang pagiging Muslim mo. So, kailangan niyo pong matuto at tafaqquh fid-din, kailangan niyo maunawaan ang inyong relihiyon. Sapagkat habang kayo ay nag-aaral at nauunawaan niyo ang relihiyong Islam, okay, ito yung tinatawag na al-ilmun nafi'. Ito ang kapaki-pakinabang na karunungan. Kasi maraming karunungan na dumarating sa atin. Okay, natututo tayo halimbawa, may mga natuto kayo sa field ng medicine, o merong mga guro dito. Okay, merong, mga mekaniko halimbawa lalaki o whatever na karunungan na natatamo ng tao, ah ba't hindi po yan na tinatawag na ilmun nafi'? Kasi lahat ng karunungan na nakuha ng mga doktor, ng mga engineer, ng nurse, ng mga abogado o anumang field, eh hindi naman nila yan pakikinabangan sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, hindi naman sila tatanungin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa mga bagay na yon. Pero ikaw, tatanungin ka sa relihiyon mo, pinag-aralan mo bang mabuti kung paano ka matuto magsala, kung paano ka matutong ayuno, mag-hajj, paano ka natuto kung paano ibibigay yung kawang gawa at yung mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya, yun yung tinatawag na ilmun nafi'. At sa pamamagitan ng ilmun nafi' o yung kapaki-pakinabang na karunungan, dito natin o makakagawa tayo ng mga mabubuting gawa. Makakagawa tayo ng mga mabubuting gawa. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Huwalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Si Allah ang nagsugo ng kanyang mga propeta sa pamamagitan ng huda o ng gabay at ng totoong relihiyon. So yung, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang nagpadala ng mga sugo at mga propeta bil huda, yung word na huda na gabay, ito ay nangangahulugan ng ilmun nafi' o yung makabuluhan na karunungan. Wadinul haq, ito yung amalus saleh, yung mabubuting gawa na dapat nating ginagawa. At tayo po ay inutusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala o inutusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung siya ay mananalangin, na kung siya ay magdadasal, hihiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay inutos sa kanya na karagdagan ay ang paghingi o dagdagan siya ng karunungan. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Wa qur rabbi zidni ilman." Kinakausap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya sa kanya, "Muhammad, ang lagi mong hihilingin o maraming bagay na hihilingin mo sa akin, sabihin mo, Panginoon ko, dagdagan mo ako ng karunungan." Hindi dagdagan ng yaman, hindi dagdagan ng asawa at mga anak o kaya ay ng kapangyarihan o anumang makamundong bagay. Sa halip ay, ang hilingin mo, sabi niya, ay dagdagan ka ng karunungan. Sinabi ni, Hafid Ibn Hajar, qawluhu azza wa jal, "Wa qur rabbi zidni ilman," na sinabi ni Ibn Hajar na dun sa sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sabihin mo, Muhammad, Panginoon ko, dagdagan mo ako ng karunungan. Ito po ay napakalinaw na katibayan na nagpapatibay ng kagalingan o kabutihan ng pag-aaral sa Islam. Sapagkat dito sa talata na to sa Quran ay inutusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humingi ng marami. Pero ano yung hinihingi ng marami? Nadagdagan siya ng karunungan at hindi mga makamundong bagay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag po niya yung mga ganitong gathering, yung mga ganitong umpukan na kung saan ay nag-aaral ang mga tao ng kapaki-pakinabang na karunungan, tinawag niya 'to na Riyadul Jannah. Riyad al-Jannah. Ibig sabihin ng Riyadul Jannah, ito ay hardin ng paraiso. Naintindihan niyo po ba yung mga ganitong gathering daw po? Kung saan nagtitipon-tipon tayo, yan man ay face to face na pagtitipon or gathering by sa pamamagitan nitong internet. Okay?
Itong mga ganitong pagtitipon po, ito ay hardin ng paraiso, ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At, ibinalita sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga ulama warasatul anbiya. Ang mga ulama o ang mga scholar, ang mga maaalam sa Islam, sila ang pamana ng mga propeta. At walang pagdududa naman po na kapag tayo ay, gusto nating gumawa ng isang bagay, okay, na gusto nating, matamo o gawin, 'di ba pinag-aaralan muna natin po kung yung tamang pamamaraan para magawa natin 'yun. So ang mga doktor, hindi ka naman po puwedeng maging doktor unless pag-aaralan mo kung ano yung mga pinag-aaralan at ginagawa ng mga doktor. Hindi po puwedeng gusto kong maging doktor, punta ka agad dun sa loob ng, operating room, kukuha ka ng gunting o anumang, kagamitan dun pang, medikal, and then mag-o-opera ka na ng mga taong may sakit. Okey, gano'n din yung mga nurse, yung mga engineer. Hindi po puwedeng magtatayo ka ng isang gusali o building na hindi mo alam kung ano yung mga gagamitin na na, materyales dun, buhangin, kahoy, bakal. So, hindi ba pinag-aaralan po yun lahat? So, lahat ng bagay bago tayo tumahak or matamo yung isang, gawain, pinag-aaralan natin po. How much more na hindi natin pag-aaralan yung mga pagsamba na gagawin natin para sa ating Panginoon, para sa ating tagapaglikha. At itong mga pinag-aaralan natin na 'to, ay dito nakasalalay po yung ating pagpasok sa paraiso at ang kaligtasan natin sa apoy ng impyerno. Bakit niyo kailangang mag-aral at matutunan ng Islam? Dahil sa pamamagitan nito ay, gagawin natin yung mga pagsamba na ipinag-utos sa atin ni Allah na magiging dahilan ng pagpasok natin sa paraiso at pagkaligtas natin sa impyerno. So, bakit hindi natin, ah, I mean, hindi tayo maglalaan at magiging masiga ng oras at magiging masigasig tayo sa pag-aaral ng mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya. Then dapat nating mabatid ayyuhal, ikhwa wal akhawat, na pagdating sa karunungan, nakapakipakinabang nahati ang mga tao sa tatlong grupo. Dapat nating mabatid na pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa karunungang kapakipakinabang, nahati ang mga tao sa tatlong grupo. Yung unang grupo po, sila yung mga tao na pinagsama nila yung, kapakipakinabang na karunungan at yung mga mabubuting gawa. So, sino 'to? Yung unang grupo ng mga tao, ulitin ko po, nahati ang mga tao sa tatlo pagdating sa kapakipakinabang na na karunungan. Kaya yung unang grupo ng mga tao, pinagsama nila yung ilmun nafi, yung kapakipakinabang na karunungan, and then yung mabuting gawa. Ibig sabihin, after nilang matutunan yung mga, kapakipakinabang na karunungan, may kinalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa pananampalataya, okey, pinag-aralan nila. After nilang mapag-aralan ay isinabuhay nila po, ginawa nila. Sila yung mga tao na ginabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tuwid na daan. Okey? Kabilang sa kanila ang mga sugo, ang mga propeta mula kay Adam hanggang kay Jesus, hanggang kay Propeta Muhammad alayhimus salatu wassalam. Sila yung mga makatotohanan, sila yung mga, martir at yung mga mabubuting tao. Sila yung mga dapat nating makasama to make para sa isang salita, sila yung mga Muslim. Yung unang grupo ng mga tao, okey, na tinutukoy natin na may kinalaman pagdating sa kapakipakinabang na karunungan, sila yung mga Muslim. Tayo po yun, which is pinagsama natin yung karunungan na galing sa Diyos, na galing kay Allah, galing sa langit, okey? At, isinabuhay natin. Ibig sabihin ginagawa natin yung mga bagay na ating natututunan. So, sila yung mga Muslim. Kabilang dun yung mga propeta, yung mga sugo ni Allah, yung mga matutuwid na tao, yung mga makatotohanan. Okey? Yung ikalawang grupo, sila yung mga tao na pinag-aralan ang karunungan o nakarating sa kanila ang napakaraming karunungan pagdating sa Diyos. Subalit hindi nila isinabuhay o hindi nila isinagawa. Sila yung mga tao na kung saan ay namuhi, napuot, nagalit sa kanila si Allah. Sino 'tong mga 'to? Sila yung mga Yahud. Sila yung mga Hudyo, the Jews. Okay? At sino man na tumahak sa kanilang
landas o gawain. So tingnan niyo po, 'di ba ang mga Hudyo, sila yata yung mga tao na pinadala ng Diyos ng pinakamaraming propeta. Lahat ng propeta at sugo ng Diyos na pinadala sa bayan ng Israel mula kay Prophet Ishak, yung kanyang anak na si Jacob, si Jacob, din yung 12 anak niya na kumatawan sa 12 tribo ng Israel. Sila, doon ang galing yung lahi nila Prophet Moises, yung kapatid niya na si Aaron. Doon ang galing yung lahi nila nung mag-ama na propeta, si Haring David, si Dawud, at si Haring Solomon o si Prophet Sulaiman. Dito rin ang galing yung propeta na nilulo ng balyena, si Prophet Jonah, si Yunus. Dito nang galing yung mga lahi ni Zechariah at ni John the Baptist, yung mag-ama na propeta, si Zechariah at si Yahya. Dito rin ang galing ang lahi na pinagmulan ni Maria hanggang isugo ng Diyos ang kahuli-hulihang propeta niya sa bayan ng Israel sa katauhan ni Jesus Christ na dating sinasamba nating mga dating Kristiyano na itinuturing natin na Diyos o anak ng Diyos o bahagi ng tinatawag natin na Trinity. Kung mapapansin niyo po, lahat ng mga binanggit ko ng mga propeta, isinugo yan sa mga Yahud, sa mga Hudyo. At sa kanila ipinababa yung Old Testament, yung Taurah. At yung New Testament, yung Ebanghelyo. Yung tinatawag niya na Injil sa Arabic. Pero anong ginawa ng mga Yahud? Pinagpapatay nila yung kanilang mga propeta mismo. Okay? Sinira nila, nilapastangan nila, at binago, pinalitan ang salita ng Diyos. Ibig nating sabihin, binabanggit natin dito, yung pangalawang grupo, sila yung mga tao na napakaraming karunungan na ipinarating sa kanila ng Diyos. Pero hindi nila ginamit, hindi nila isinabuhay. So, karapat-dapat lang na sila ay kapuotan, karapat-dapat lang na mamuhi at magalit sa kanila si Allah at isumpa sila hanggang sa araw ng pagbabangong muli. Sila yung mga Yahud, pinakamasasamang kabilang sa mga pinakamasasamang tao yata yan. Okay? Yung pangatlong grupo po, sila yung mga tao na mahilig gumawa ng mga gawain, lalo na may kinalaman sa pagsamba, pero wala naman silang karunungan. Okay? Sila yung mga naligaw. At ang tinutukoy dito po ay ang mga Kristiyano sa lahat ng sekta nila. At sino man na sumunod sa kanilang landas o yapak na dinaanan. Okay, yung mga dating Kristiyano, alam niyo yung tinutukoy ko po, napakaraming katuruan sa relihiyong Kristyanismo, yan man ay Katoliko, Protestante, El Shaddai, Born Again, Seventh-day Adventist, kay Kibuloy, o anumang relihiyon na merong nag-e-exist na sekta ng Kristyanismo. Mapapansin nyo, lalo na ang mga Katoliko, napakarami nilang mga ginagawa na pagsamba. Okay? Na katulad ng pagsamba nila kay Jesus, kay Maria, sa mga Diyos-Diyosan, paniniwala sa Trinity, yung mga kumpil, yung mga whatever na ginagawa nila sa simbahan, maniwala kayo po, yung mga gawain na yun, biduni ilm, bila ilm. Wala silang karunungan doon. Ibig sabihin, gawa sila ng gawa ng mga gawain o pagsamba na wala naman sa kasulatan. Hindi itinuro ni Jesus kailanman. Pasko, Valentine's Day, birthday, whatever, tingnan nyo po, lahat ng pagsamba, piyesta na ginagawa ng relihiyong Kristyanismo at lahat ng sekta nila. Okay, sa loob ng simbahan nila, paano magdasal? May mga tao nagdadasal mula doon sa pintuan ng simbahan, naglalakad ng paluhod hanggang doon sa altar. Ganun daw yung pagsamba sa Diyos. May mga tao na hawak-hawak yung kamay, nag-iiyakan, nagpapalakpakan, nagkakantahan, ganun daw ang pagsamba sa Diyos. May mga grupo, papasok ka, merong banda doon. Yung isa may hawak na gitara, yung isa may hawak na piano, yung isa nandun sa drum. And then nag-concert sila sa loob ng bahay dalanginan. Ganun daw yung pagsamba sa Diyos. Okay, si Adam alayhi salatu wassalam, si Nuh, si Noah, si Abraham, si Moises, even si Jesus, na itinuturing nila na Diyos o anak ng Diyos. Kapag siya ay sumasamba kay Allah, sa Ama, sa Diyos, mula ba dun sa pintuan ng simbahan, naglalakad siya ng paluhod hanggang dun sa altar? Siya ba ay nagkakakaway, nag-iiyak, nagpapalakpakan, hawak-hawak yung kamay, kumakanta?
Okay? Kaya nga sinasabi natin na sila ay grupo ng mga tao na kung saan ay, gawa ng mga gawain, wala naman silang karunungan. Wala 'yun sa turo ni Jesus o ng sinumang propeta bago pa siya at hindi 'yun matatagpuan sa kanilang kasulatan. Kaya nga tinawag sila na dalal, ahlud dalal, mga taong naligaw. Alam niyo 'yun, yung gagawa ka ng isang bagay, for example kayo, tanungin ko kayo po, 'di ba nagwo-work kayo sa inyong ating mga employer o kaya halimbawa nasa loob kayo ng bahay ng amo niyo, first time niyo pong pinagluto ng kabsa, hindi kayo tinuruan, wala kayong napanood, kaya niyo bang gawin magluto ng kabsa? O mangangahas ka na lang, nakukuha ka ng bigas, kung anong laham o meat or whatever, hindi lalabas na kabsa yan, maniwala kayo po. Hindi niyo makukuha at maluluto 'yan ng, exactly na kabsa ng mga Arabo. Okay, dahil hindi mo naman pinag-aralan kung paano lutuin. Naintindihan niyo po ba? So, kaya niyo natutunan, magagaling na kayo magluto ng kabsa dahil, pinag-aralan niyo, itinuro sa inyo yung correct na sangkap, yung mga ingredients, gaano karaming tubig, gaano karaming meat yung ilalagay niyo, okay? Saka niyo mape-perfect. So, inilalapit ko lang yung larawan po, hindi kayo po puwedeng gagawa kayo ng isang bagay nang wala kayong karunungan. Maliligaw talaga kayo po, maliligaw kayo. Pagdating sa relihiyon, gano'n ang nangyari sa mga Kristiyano. Napakarami nilang ginagawa na mga gawain sa relihiyon nila, wala naman silang karunungan na galing sa langit o sa Diyos o sa kasulatan o sa mga propeta. So etong tatlong grupo ng mga tao na 'to po, ay matatagpuan natin sa Suratul Fatiha na araw-araw binabasa niyo po sa inyong pagdarasal. Kung kayo ay nagdarasal ng obligatory na sala, at least 17 times niyo 'tong pinagdarasal, ipinapanalangin. Ulitin ko, kung kayo po ay nagdarasal ng obligatory prayer, which is yung Fajr, yung Duhur, yung Asr, yung Maghrib, yung Isya. Yung obligatory pa lang, kasi may mga non-obligatory na sala. So at least 17 beses nananalangin tayo kay Allah, araw-araw binabanggit natin 'to po. Yung Suratul Fatiha, yung huling aya po. Anong sinasabi natin? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Araw-araw binabasa niyo po 'yan kapag kayo ay nagsasala. Ulitin ko ilang beses kung obligatory na sala yung ginagawa niyo, at least 17. Anong dinadalangin natin? Panginoon ko, igabay mo po ako sa tuwid na daan. Panginoon ko, ya Allah, igabay mo po kami sa tuwid na daan. Daan na dinaanan ng mga taong pinagkalooban mo ng awa, ng iyong gabay, kabilang dun ang mga propeta, ang mga matutuwid na tao, ang mga martir, ang mga mabubuting tao. Ilayo niyo po kami sa daan na tinahak ng mga taong kinamuhian niyo. Okay? At sa daan na tinahak ng mga taong nangaligaw. So yung tinutukoy mo doon na, Ya Allah, igabay mo po ako sa tuwid na landas, landas na dinaanan ng mga propeta, o yung mga Muslim yun, tayo po yun kasi nakarating sa atin ng karunungan, at the same time, tayo ay gumagawa according dun sa knowledge na nakarating sa atin. At wag mo po kaming igabay dun sa daan na dinaanan ng mga taong iyong kinamuhian, isinumpa at kinapuotan, yung mga Yahud. Dumating sa kanila ang napakaraming propeta, ang mga kasulatan, pero hindi nila sinusunod. Okay, 'di ba sila yung pumapatay? Sila ang nagtangkang pumatay kay Jesus Christ. Ang mga Yahud ang pumatay kay Prophet Zachariah at kay Yahya, kay John the Baptist. Kung nabasa niyo na yung mga kwento tungkol diyan. Okay? Sinira nila yung Old Testament, yung New Testament, pinalitan nila. Okay, wag niyo po kaming igabay dun sa daan na dinaanan ng mga yon. At wag niyo rin kaming dalhin dun sa daan na dinaanan ng mga taong naligaw. Sino yon? Yung mga Kristiyano na napakaraming ginagawang pagsamba sa relihiyon nila, wala naman silang pamantayan o batayan. Kaya nga sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, amma qawluhu ta'ala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yung sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah, wag po dun sa
daan na tinahak ng mga taong kinapuotan mo at yung mga tao na nangaligaw. Sabi niya, kabilang din dito sabi niya yung eto wag niyo pong sabi nitong ating mga ulama, wag niyong aakalain at iisipin na yung panalangin na yun ay special lang sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano. Huwag niyong aakalain na yung araw-araw na ipinapanalangin natin, Ya Allah, igabay mo po kami sa tuwid na daan, gabayin o daan na dinaanan ng mga sugo at propeta, ng mga matutubid na tao, ng mga mabubuting tao. At huwag dun sa daan na dinaanan ng mga taong kinapuotan mo at yung mga taong nangaligaw. Sabi ng ating mga ulama, huwag niyong iisipin na yung mga taong kinamuhian, napuot si Allah, nagalit sa kanila, at yung mga taong naligaw ay special lang sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Kasi lahat, kahit ng mga Muslim po na tumatahak sa ganung pamamaraan, mapapabilang sila doon sa mga kinapuotan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at doon sa mga naligaw. Sino yun? Yung mga Muslim na nag-aaral ng Islam. Yung mga Muslim na nag-aaral ng Islam na hindi naman nila isinasabuhay o ginagamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay yung kanilang natututunan, katulad din sila ng mga Yahud. Maraming mga Muslim nakakarating sa kanila ang kaalaman o ang karunungan ng Islam, pero hindi naman nila ginagamit. Hindi naman nila ipinamumuhay. O, di ba, minsan maririnig natin sa mga kapatid natin, lalo yung mga balik Islam. O bakit yung amo ko, Arabo naman yon, hindi yun nagsasala. O yung amo ko, Arabo yun, born Muslim, umiinom ng alak, napakasama ng ugali. Okay? Maraming mga tao nakarating sa kanila yung karunungan pero hindi nila ginagamit. Papasok din sila doon sa dasal na ipinapanalangin natin. Ya Allah, wag dun sa mga tao na kinamuhian mo, isinumpa mo o ikaw ay nagalit sa kanila. Sino yun? Yung mga taong nag-aral ng Islam na hindi sinasabuhay. Wala balin. Ya Allah, wag niyo rin kaming ang tinutukoy dito yung mga Muslim na gumagawa ng mga bid'ah. Marami kayong makikita, maririnig, masasaksihan, mababasa lalo na sa social media. May mga Muslim nagse-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga Muslim nagdadasal sa libingan at gumagawa ng mga pagsaway. Alam niyo 'yun? So, sila yung mga katulad din sila ng mga Kristiyano, katangian ng mga Kristiyano na gumagawa ng mga gawain nang wala naman silang karunungan. So, papasok din sila diyan sa panalangin na 'yan po. Okay? So, kaya kailangan na ingatan natin yung mga bagay na 'yan, ayuhal ikhwa. Ito ay paalala po bago tayo tumahak, lalo na kayong mga bago sa pag-aaral ng karunungan sa Islam. So, 'yan ay mga paalala sa atin kaya kailangan na ating matutunan 'tong mga bagay na 'to po. Then dapat yung mabatid ayuhal ikhwa, pagka sinabing kapaki-pakinabang na karunungan, ano ba yung tinutukoy na kapaki-pakinabang na karunungan sa Islam? Ang kapaki-pakinabang na karunungan sa Islam ay yung mga karunungan na nagmula sa Quran at sa Sunnah. Ang Quran, ito yung salita ni Allah, huling kapahayagan na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung word na Sunnah, okay, mga bagong Muslim, madalas nyo ito maririnig, Sunnah. Pag sinabing Sunnah, ito ay lahat ng salita, lahat ng gawa, lahat ng mga pisikal na itsura ni Propeta Muhammad, yung kanyang mga pag-uugali at asal, yung kanyang mga pinahintulutan, papasok lahat sa tinatawag na Sunnah. Okay, pag sinabing Sunnah, lahat ng sinabi ni Propeta Muhammad na itinuro niya. Pag sinabing Sunnah, lahat ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kanyang pisikal na itsura, ano ba itsura niya? Yung pagpapatubo niya ng balbas, yung mga pananamit niya, yung pag-upo niya, pagkilos niya, lahat yun, papasok yan sa Sunnah. Yung kanyang pag-uugali, papasok yan sa Sunnah. So, kapag sinabing kapaki-pakinabang na karunungan, okay, diyan nagmumula. Dito lang natin kukuhanin sa Quran at sa Sunnah. Kailangan natin itong maunawaan, kailangan natin itong isabuhay
So, paano natin 'to matututunan po? Matututunan natin ang kapaki-pakinabang na karunungan na mula sa Quran at sa Sunnah sa pamamagitan ng paghingi natin ng tulong sa ating mga guro. Kaya nga kailangan niyo magkaroon ng mga guro na magtuturo sa atin. So, kaya hindi po puwedeng sasabihin niyo, okey magbabasa na lang ako ng libro. Mali po yung gano'ng, pamamaraan, okey nag-Muslim ako, binigyan ako ng mga libro, okey na 'yun, hindi ko na kailangang umattend o makinig sa mga lecture. Babasahin ko na lang, naintindihan ko naman Tagalog. Mali po 'yun na pamamaraan. Kasi maraming sabi ng ating mga ulama, sino man na tangkilikin niya ang kanyang libro bilang kanyang guro, mas maraming kamalian yung kanyang magagawa. Kahit pa yung mga tao na may mga tao po na kilala ko napakagaling sa wikang Arabic. Nag-self-study lang sila, napakagaling sa wikang Arabic. Anong ginawa nila? Nag-aral ng Arabic and then, bumili o kumuha ng mga Arabic books para maintindihan nila. Pero maniwala kayo po, napakaraming pagkakamali na magagawa nila. Kailangan niyo pong humanap ng mga guro, okey, na matutuwid at, mapagkakatiwalaan na magtuturo talaga sa atin. So gano'n din, magbasa kayo ng mga libro ng tafsir, ng hadith, ng fiqh, mag-aral kayo ng wikang Arabic para makapagbasa kayo ng maayos ng Quran, sapagkat ang Quran po ay pinababa sa wikang Arabic. So obligado 'yan sa atin. Unti-unti lang naman po, okey, maghanap kayo ng, pag-aaral na kung saan ay tinuturo ang pag-aaral ng wikang Arabic, kasi hindi natin lubos na maiintindihan ang Quran at ang Sunnah unless matutunan natin yung wika nito. Matutunan natin yung wika ng Quran at ng Sunnah, which is nakasulat yan sa wikang Arabic. Okay? Oo, sasabihin niyo may mga translated na naman po na Quran o mga hadith sa English o kaya ay sa Tagalog. Tama naman yun, makakatulong naman sa inyo. Pero yung mauunawaan niyo ng malalim ang Islam dun sa wika niya na Arabic, yun ang, mas mabuti po kung makakayanan niyo at magiging madali sa inyo po. Okey, importante pa rin 'to po kaya tayo nag-aaral po ay, para maging, matuwid yung ating relihiyon, para maging maayos at matuwid yung ating pagdarasal, yung ating pag-aayuno, yung ating pagsasagawa ng umrah at ng Hajj. So, kailangan din nating malaman at matutunan yung mga aralin at alituntunin na may kinalaman sa zakah o pagbibigay ng kawang gawa. Kailangan din nating matutunan yung mga ahkam o mga aralin na may kinalaman sa muamalat. 'Pag sinabing muamalat, ito yung pang-araw-araw na pakikitungo natin sa ating, kapwa. Okey, yung pagbibili, pagtitinda at pagbibili, okey, para malaman natin ano yung mga maki-close po yung mga cam, 'wag kayong nag-o-open ng camera kapagka tayo po ay nagle-lecture. Okey? Para malaman niyo alin yung mga hindi dapat, bilhin, hindi dapat itinda, para hindi tayo pumasok sa mga tinatawag na riba o mga haram na kalakaran sa pagtitinda at pagbibili, okey? Para yung ating ikinabubuhay po lahat ay galing sa mabuti, galing sa halal na pamamaraan. Hindi hindi maganda na kakainin natin, iinumin natin, ipapakain natin sa ating pamilya ay nahaluan ng bagay na ipinagbabawal sa Islam. Kasi marami kayong matututunan sa mga pag-aaral natin, sa patuloy na pag-aaral, maraming mga uri ng pagtitinda o pagbibili na hindi ipinahihintulot sa Islam. Yung pagpapautang, okey, yung merong mga tinatawag na riba o yung usury, yung pagpapautang ng may tubo, na kabilang sa mga pinakamalalaking kasalanan sa Islam. Lahat po yan ay, inshallah pag-aaralan o matututunan natin, kaya kailangan yung mag-aral ng relihiyon. Eh, pagka hindi niyo pinag-aralan relihiyon niyo, yung ating, pananampalataya, babagsak tayo sa maraming, pagkakamali o baka minsan kasalanan pa. Gano'n din sa pag-aasawa, pakikitungo natin sa ating anak, pagpapamana, sa divorce, lahat 'yan pinag-aaralan, eh, okey? So, kaya kailangan niyong matutunan yung, ating relihiyon o bakit kailangan nating mag-aral po. At inshallah padaliin sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pag-aaral natin sa Islam. Unang-una kailangan magkaroon lang tayo ng, firm o matibay na na kumbaga panghahawakan natin na gusto talaga nating mag-aral, kaagapay ng ikhlas o yung sinseridad natin, wagas na, gagawin natin 'tong ating ginagawang pag-aaral, para lamang sa ikalulugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
para sa ikalulugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, magbasa kayo palagi ng mga libro, wag lang kayo basta titigil na nagshahada kayo ay doon na magtatapos. Magbasa kayo ng mga libro, marami nang available yan kahit sa internet. Okay, makipag-ugnayan kayo sa mga ulama, sa mga ustad, sa mga guro natin, sa mga bagay na hindi nyo pa alam o nalilito kayo o bagay na gusto nyo malaman tungkol sa Islam. Pwede naman kayo mag-message po kahit sa kanino sa kanila, huwag kayong mahihiya. Ang bagay na may kinalaman sa relihiyon o pananampalataya ay hindi nyo dapat ikahiya. At I'm sure nakahanda yung ating mga tagapagturo po. Lahat yan sila na kung meron kayong katanungan o gustong maunawaan tungkol sa inyong relihiyon, lalo na sa mga bagong Muslim na pinasok nyo po ang Islam, ay inshallah hindi yan magdadalawang isip o sabihin natin na hindi kayo tutugunan. Okay? At ano pa ba yung mga ipapaalala natin? Huwag niyo rin kakalimutan mga minamahal na kapatid na sa pananampalataya, pinakaimportante ring bagay na dapat nating ipaalala sa ating mga sarili, ang karunungan po, hindi yan yayabong, kumbaga hindi yan lalawak o lalaki hangga't hindi niyo isinasabuhay. Kailangan niyong isabuhay o isagawa. Nag-aaral tayo paano magsagawa ng wudu, paano magsagawa ng gusol, okay? Paano gumamit ng buhangin o malinis na buhangin o yung tayammum kapag walang tubig. Okay, hindi natin yan kumbaga lalawak yan kung hindi natin isasagawa. Kung hindi natin isasabuhay. Magbasa ka man ng libro tungkol sa sala. Memorize mo lahat ng binabanggit sa sala. Pero kung di ka naman nagsasala, wala rin wala ring pakinabang. Kailangan nating isabuhay o isagawa yung mga bagay na natututunan natin. At sa pamamagitan nun, mas lalo tayong dadagdagan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng karunungan. At itong pag-aaral ng Islam po, ito ang mas may pinakakarapatan na dapat nating pag-aksayahan o paglaanan ng ating mga oras. Nalulungkot ako marami akong naging estudyante, 25 years na po ako nagtuturo ng Islam, 25 years. Marami akong mga kasama noon. Marami na akong mga nag-Muslim din sa atin. Okay, pero hindi na sila ganoon kasipag sa pag-aaral ng Islam eh. Mas naging abala sila sa paghahanap buhay. Okay, imbitahin mo para mag-aral ng Islam. Mas gusto pa nandun sa naglalaro sila ng basketball, kainit-init, pawis na pawis. Pero naglalaan sila ng oras, inuubos yung oras nila doon. Okay, may nag-imbita, may kainan, merong kwentuhan, inuubos magdamag yung kanilang oras. Pero imbitahin mo na umattend ng lecture ng 1 oras o kaya ay kalahating oras, ang daming dahilan, ang daming mga idinadahilan ba? Makikita nyo minsan, may makikilala kayo, 10 years ng Muslim, 20 years ng Muslim. Pero tanungin nyo tungkol sa Islam, walang alam. So nakapanghihinayang po, dapat mas higit nating paglaanan ng oras ang pag-aaral sa Islam. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala po ay pinuri niya yung mga tao na masipag o masigasig mag-aral ng Islam at isinasabuhay nila ito po. At itinaas sila sa mataas na antas. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Innama yatadhakkaru ulul albab." Po pwede bang magkapantay yung mga tao na maalam sa Islam, yung mga Muslim na maalam sa Islam, doon sa mga Muslim na mangmang? Hindi yan po pwedeng magkapantay. Kahit sa paningin ni Allah sa rank, dito sa mundong ito at sa kabilang buhay, hindi po pwedeng magkapantay. Sabihin nyo, pareho silang Muslim, kayo balik Islam, sila Arabo. Kayo balik Islam, sila born Muslim, pero hindi sila nag-aaral ng Islam. Maniwala kayo po, mas mataas yung inyong antas, yung rank, at yung kalagayan nyo sa kabilang buhay. Yung lugar na naghihintay sa inyo, doon sa paraiso, sa Jannah, ay mas mataas kung kayo po ay tunay na nagsisikap na mag-aral ng Islam, kumpara dun sa mga Arabo na ipinanganak lang sila na Arabo. Kumpara dun sa mga born Muslim na ipinanganak lang sila na born Muslim. Kung minsan nga magtataka kayo,
pinupuri kayong mga balik Islam nung ilang mga kapatid natin. Sabi niyo, buti pa tong mga balik Islam na to, napakadaming alam sa Islam. Samantalang ako pinanganak sa Islam pero hindi ako marunong magbasa ng Quran. Nakakahiya yun, ha. Maniwala kayo po, napakaraming mga ipinanganak sa Islam hindi marunong magbasa ng Quran. Arabic, ha. Pero napakarami kong estudyante balik Islam. Tingnan niyo yung ano ko, yung sa may anong tawag dito? Sa may Facebook ko. Doon sa wall ng Facebook ko, pinopost ko mga balik Islam 'yun, nagkukhutba. Ibig sabihin nagkukhutba, pinapractice namin sila paano magsermon. And then yung mga binabanggit nila doon ng mga katibayan o dalil, nababasa na nila sa Arabic at na ita-translate nila sa Tagalog, naiintindihan nila. Subhanallah. Oh, ngayon tanungin ko kayo, magkapantay ba yan sa paningin ni Allah na siya ay Arabo pero walang alam sa Islam, kayo balik Islam pero ang dami niyong alam? Hindi yan magkapantay. Maniwala kayo po. Maging sa kabilang buhay. Hindi pakikinabangan ng tao yung kanyang pagiging Arabo. Kahit anak pa siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung di niya isinasabuhay yung Islam na kanyang natutunan, wala siyang antas na iaangat. Hindi katulad nyo, kahapon lang kayo nag-Muslim, ng isang linggo, ng isang buwan. Pero ang dami nyo nang natututunan, mas mataas yung inyong rank. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Magkakapantay ba yung taong maalam dun sa mga taong mangmang? Sabi pa ni Allah sa Quran, sa ibang aya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iniaangat ni Allah ng antas, ng rank, yung mga taong mananampalataya at yung mga pinagkalooban ng karunungan. At yung mga pinagkalooban ng karunungan. Kaya wag niyo pong sasayangin o panghihinayangan yung mga isang oras na ibinibigay sa inyo, inilalaan ng ating mga kapatid na nangangasiwa ng ating pag-aaral. Mauupo lang naman kayo dyan, bubuksan niyo yung cellphone niyo, makikinig lang kayo. So, at sa pamamagitan nun ay nagtatamo kayo ng maraming kabutihan po. So, I think hanggang dito na lang muna. Hindi muna tayo magle-lecture kasi unang araw ng ating pagbalik eskwela. So, pagbabalik ng ating pag-aaral, maalala po muna yan. And another thing is encouragement sa lahat ng mga kapatid, lalo na yung mga bagong Muslim, na inshallah maging masikap, maging masipag kayo po sa pag-aaral. So, paalala po yan unang-una sa aming mga sarili at inshallah makasama namin kayo sa buong panahon ng ating pag-aaral. Hindi lang kami, yung mga admin natin, yung mga nauna sa inyo, yung mga guro natin at tagapagturo. Barakallahu fiikum, pagpalain nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at lagi naming dalangin na lagi tayong pagsamasamahin sa kabutihan. Hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Taib, kung meron kayong gustong sabihin po, gusto kayong itanong o bagay na gusto nyong pag-usapan natin bago